Ang benta natin ngayon ay si Pilandok, Bantay ng Gubat. Muling isinalaysay ni Victoria Año Nuevo at guhit ni Cora D. Alban. Galit na galit si Dato Usman. Nagsumbong kasi ang kanyang mga alagad. Nakatira daw ngayon si Pilandok sa gubat at binabawal ang sinuman sa pagputol ng mga punong kahoy kapag wala siyang pahintulot. Ano siya? Sigaw ni Dato Usman. Sino ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan para maging bantay gubat? Kaya inutusan noon din si Sabandar, ang matapang at mabagsik na si Sabandar para hulihin si Pilandok. Nakarating kay Pilandok ang utos ni Dato Usman kay Sabandar. Mabilis siyang nag-isip. Tinakpan niya ng panyo ang kaliwang mata, saka naupo sa lilim ng sanga na may natutulog na malaking sawa. At dumating ang mandirigma ng dato. Pagkakita kay Pilandok ay agad nagtanong, "Ikaw ba si Pilandok?" "Opo," mahinahong sagot ni Pilandok. "Ngunit marami po kaming Pilandok dito. Ako po si Pilandok na bulag ang isang mata. Baka ang hinahanap ninyo ay dalawa ang mata." Kung ganoon, asik ni Sabandar, "Bakit ka nakaupo sa lilim na ito?" "Bantay po kasi ako," sagot ni Pilandok, "ng maharlikang sinturon." At itinuro ang natutulog na sawa sa itaas. "Magagalit ang sultan ng gubat kapag iniwan ko ang maharlikang sinturon." Kumislap ang mata ni Sabandar, pagtingin sa sawang nakapulupot sa sanga. "Akin na ngayon ang maharlikang sinturon," nasasaking na wika niya at kinuha ang sawa para isuot sa kanyang baywang. Huwag po," tutol ni Pilandok. "Papatayin po ako ng sultan ng gubat kapag nawala ang maharlikang sinturon." Ngunit tumawa lamang si Sabandar sa pagmamakaawa kunwa ni Pilandok. Maya-maya, biglang nagising ang sawa at nilingkis ang mandirigma. Nadurog ang buto ni Sabandar sa lingkis ng maharlikang sinturon. Lalong napuot si Dato Usman. "Magsama ka ng mga kawal," utos ng dato sa magilas na si Sumusun. "Patayin ninyo ang bantay gubat." Dinatnan na Sumusun si Pilandok sa ilalim ng isang punong kahoy. Muli, ipinagkaila ni Pilandok na siya ang Pilandok na kaaway ng dato. "Bakit ka narito?" usisa ni Sumusun. "Bantay kasi ako," sagot ni Pilandok, "ng maharlikang gong ng sultan ng gubat," at itinuro ang malaking bahay pukuyutan. "Anong maharlikang gong?" sabik na tanong ng magilas na si Sumusun. "Pag pinalo ito," paliwanag ni Pilandok, "lalabas ang mga magandang alipin at ibibigay sa iyo ang lahat ng gusto mo." "Ha?" Nanlaki ang mata ni Sumusun at inagaw kay Pilandok ang pamalo ng gong. "Naku, huwag po," samo ni Pilandok. "Magagalit po ang sultan ng gubat. Papatayin po ako pag may gumamit ng kanyang maharlikang gong." "Eh bakit ka pa huhuli sa kanya?" payo ni Sumusun. "Magtago ka." Ngunit ayaw pa rin pumayag si Pilandok. Hindi binitawan ang pamalo ng gong. "O sige, sa wakas," alok ni Sumusun. "Narito ang sansupot na salapi, kapalit ng pamalo ng maharlikang gong." At noon lamang pumayag si Pilandok at dali-daling tumakbo paalis. Agad pinalo ni Sumusun ang gong. Tulad ng dapat asahan, nabiyak ang malaking bahay pukuyutan at naglabasan ang 1,000 galit na pukuyutan. Namaga ang katawan ni Sumusun sa masasakit na kagat ng 1,000 pukuyutan. At dito natatapos ang